kasambahay na today is a Wednesday. Oo, kasi nakita na naman nila ako. Our Wednesday doctor. And of course, it's March 1, 2017, first day of the month. Ang no? bilis. Napakabilis talaga. Ang bilis. Nasa ano na tayo, last month ng first quarter of the year. Diba? Napakabilis. And it's 5:18 in the morning. And ano ha, start ngayon ng Fire Prevention Month. Kahapon pinag-usapan namin yan. So, dapat kasi summer season na, diba? Dapat tayo talagang mainit na panahon. Tayo ay nagiging mapagmasid na at maalalay sa ating mga gamit sa bahay. Dahil talagang usong-uso ang mga sunog pag ganito mga panahon. And this month din pala, naku Doc Pebs, makaka-relate tayong dalawa dito. Ano? Women's Month pala ang simula. Very good yan. So, girl power tayo. Mukha nga. Mukha nga. Literal girl power tayo dahil dalawa lang din tayong babae. Nasaan ang mga barako sa bahay? Ako, baka nag-aararo pa. Hindi ko alam. Pero ano, babalitaan natin kung anong mga ginagawa ng ating mga kasama mamaya. Alam ko si Rina, nasa labas siya, meron ata i-feature na bagong lugar na naman na ating kasamang si Rina. Abangan niyo po yan maya-maya lang. Pero bago ang lahat, Doc Pebs, may question ako sa iyo. Anong tanong mo? Wala kasi si Angel na batang mapagtanong. Matanong pala, batang matanong. So ako muna magtatanong sa iyo. Sa dami ng parang, of course, nagbabasa tayo ng Bible, no, nakakarinig tayo ng mga pangaral na galing kay Brother Eli, galing minsan kay Kuya, no? Ang dami natin naririnig na parang utos ng Diyos. Pero among those, sa tingin mo lang, parang personal opinion mo, ano sa tingin mo yung parang pinaka-importante, parang on top of the list? Ako, tingin ko dyan, love God above all else. Kasi if you love God, everything follows eh. You love your family, you love your work, you love your co-workers. Therefore, yung pagtrabaho mo din is with love. Yes. Kasi yun yung expression mo ng love for everybody. So I think it love God above everybody else. Or siguro sabihin natin fear of God. Pero ako mas gusto ko yung positive eh, yung you love love, God. no? Kaysa fear. Para mas very, ito yung sabi, positive yung connotation kasi pag love. Pero tama ka dyan, Doc Pebs. Tingin ko, ako rin personally, feeling ko yun yung dapat mauna. Kasi tulad nga nung lagi natin naririnig sinasabi sa atin ni Kuya, pag wari, hanap ka ng partner in life, hanapin mo yung taong may takot o yung parang inuuna si God. Kasi kung inuuna niya si God, it means na uunahin niya gumawa ng mga mabubuting bagay. Diba? So, pero syempre gusto natin malaman kung ano ba talaga sinasabi. Ano ba talaga? Yan ang aalamin natin ngayong umaga sa ating pong Biblically Speaking sa pamamagitan po ng pagtuturo ni Brother Eli Soriano. Basahin natin yung 22 ng Mateo, versikulo 36. Pero, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Maliwanag po yung sagot ng Biblia, kapatid, na meron dalawang mahalagang utos sa lahat. Una, iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pagka po sinabing gaya ng iyong sarili, iibigin mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo. Huwag kang mananakit. Kasi ayaw mo namang masaktan sa sarili mo. Ayaw mo namang ikaw ay mapahiya. Ayaw mo namang ikaw ay mapatay. So, hindi ka rin papatay. O ayaw mong magutom, hindi mo rin namang gugutumin yung kapwa mo tao. Actually, kung sinusunod lang po ito ng mga tao, dapat walang magugutom na yun marami po ngayon namamatay ng gutom sa Africa. Ang dai-dai naman bilyonaryo sa Amerika. Ayan po. Kung sumusunod lang lahat ng tao sa utos ng Diyos, dapat walang taong mamamatay Kung sumusunod lang tayo dun sa pinakamahalagang utos ng Diyos, na iibigin mo ang Diyos una sa lahat, tapos iibigin mo ang kapwa mo, kagaya yun ng una. Ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat ng utos.
Kaso ang ginagawa ng tao, iniibig niya lang yung sarili niya. Pagkatapos ng sarili niyang asawa, sarili niyang anak, sarili niyang sambahayan, yun lang ang mahal niya. Pero paglabas ng bahay niya, wala na siyang pag-ibig sa kapwa-tao. Meron pa nga nakahanda siyang pumatay ng iba para lang yung kanyang sarili maproteksyonan. Nakahanda siyang mang-api, mang-agrabyado, mandaya, dahil lang sa pagmamahal niya sa kanyang sarili at sa kanyang sariling sambahayan. Hindi po sana dapat naging ganon. Dapat po sana yung ating pagmamahal sa sarili ay lumabas para sa ating kapwa. Na kung paano ayaw nating magutom, wag natin sanang tiising mamatay sa gutom naman yung wala. Matuto sana tayong maglimos para sa iba. Kaso hindi na uso po ngayon yan Ngayon nga may mga naglilimos, sabihin, ay ayoko ka maglimos. Kasi racket lang naman ng mga ano yan mga sindikato yan sabi ko nga, kahit palagay mo, nasindikato na yung mga pulubi. Pulubi talaga yun kaya nga nakuha ng mga sindikato, talagang walang mga hanap buhay ang mga taong ito. Pulubi talaga. Mapakain mo man lang. Ako nga kasi, ganito Sabi nila, yun daw mga nagpapalimos doon sa Memo News, mga miyembro sindikato raw yun. Yung mga batang, may mga daladalang batang maliliit, nagpapalimos. Ang ginawa ko, kaysa bigyan ko ng pera, in-order ko ng chicken. Tuntua yung mga bata. Sabi ko sa loob-loob ko, yung sindikatong may hawak dito, tingnan ko lang. Pagka binigay mo pagkain, kinainan ng bata, maipapasuka ba nila yon? Marami naman paraan para tayo gumawa ng kabutihan sa kapwa. At pag gumagawa tayo ng kabutihan sa kapwa, nakakagawa tayo ng kabutihan sa Diyos. Kasi ang Diyos ang may sabi nun na iibigin mo ang kapwa mo. Yung pag inibig mo yung kapwa mo, parang iniibig mo na rin ang Diyos, na yun ang pinakamahalagang utos. Basahin natin ang unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 20. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napopoot sa kanyang kapatid ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? So yung pag-ibig sa Diyos, pag na hindi mo nakikita, natutupad yun pag umiibig ka sa iyong kapwa na nakikita mo. Paano mo maiibig nga naman yung Diyos? Di mo naman nakikita. Itong kapatid mo, itong kapwa mo, nakikita mo, hindi mo maibig Kung ito nga nakikita mo, hindi mo nga maibig. Yung pag hindi mo nakikita, maibig mo. Ito, nakikita mo na nagugutom. Yan po, mga kababayan, ang pag-ibig sa Diyos ay napapatunayan sa pag-ibig sa kapwa. Yan po, pinakamahalagang utos. Wala nang mas mahalaga dyan. Ibigin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. Pag ginawa natin lahat yan, walang magugutom. Yun po ang sagot ko sa iyo, kapatid. Tama yung sinabi natin, Doc. Diba? So, mahalin mo ang Diyos above all things. Pero, kasi kaakibat pala talaga niyan, dapat mahalin mo rin ang kapwa mo, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yes. Yeah. Kasi minsan, tama yung sinabi ni Brother Eddie, diba? Parang, hindi naman talaga natin nakikita ang Diyos, Doc. So, the best way to manifest your love to God is through yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Paggawa mo na mabuti sa kapwa mo. Kaya ang bait-bait mo, Monsi. Thank you so much. Baka lumampas ka. Habol ko, diba? Baka lumampas siya Baka lumampas ka. Ang humble ko, diba? Pero, hindi, totoo yan. Dapat talaga maging mabuti tayo sa kapwa natin. And kasi bumabalik din yan Kung mabait ka sa kapwa mo, yung kapwa mo mabait din sa kapwa niya. So, parang umiikot lang yung goodness. Kasi pagka hindi ka mabait sa kapwa mo, mahirap din, no? Mapakita yung pagmamahal dun sa tao na gano'n. Correct. Kaya maraming salamat po kay Brother Eddie Soriano para sa atin naging biblically speaking ngayong morning. Yes. So, and this time, Doc, kung may food for the soul, meron din tayong food for our empty stomachs this morning. That's right! Kaya today, ang ating quick meal ay ang ham and potato soup. quick meal natin
ngayon, Doki? Ay, ham and potato soup. Yun, diba? ham and potato soup. Parang soup series tayo this week. Oo, kahapon nag-soup kami, no Monday, another soup. This time, parang creamy soup naman yung ating masarap i-prepare. to, ham and potato Ako soup. rin, Saka excited parang ako. madali siyang gawin kasi yung ingredients niya, very common sa kitchen. Yes, ano ba yung mga yan, Doki? So, kaya mag-describe. Dalawa lang. Siyempre, meron tayong ham and potato, meron tayong patatas at Sarap saka naman. ham. Siyempre, panggisa natin, kailangan natin ng garlic, ng onion. Tapos, we have carrots para may sahog tayo. I think this is celery. Celery, ano? yes. Tama. And this one is... That is something that we will put Okay, in our but in food. anyway, we also have... Cayenne powder yan, cayenne Doki. powder Oo. para mas may konting bite ang Oo. ating ano. We have cream and we have chicken broth and some salt. Yun. And hindi Madali- lang natin nalagay dyan, Doki, pero kanina may butter din tayo sa ingredients. Siguro Panggisa sa natin. panggisa. Oo, para Alright. mas masarap. Okay, mukhang madaling gawin to kasi maraming yung mga ingredients. Tsaka Hindi ikaw mahirap magaling hanapin. kang magluto. Nay! Gusto ko nga matutunan to. Oo, Sige. So, ito na, Doki. Gawin na Umpisahan natin. Umpisahan mo na, Monica. In 3, 2, 1! So, lagay natin yung butter. Tapos, lagay natin garlic. Gisa natin yung onions. Pagkatapos na yung carrots para lumambot at ang patatas natin. Pagkatapos na ng celery. So, babango na yan. At lagay natin ng ham. Iprito natin ng konti. Lagyan ng chicken stock, pangpalasa. Pagka kumulo na, lagyan ng asin, ng gatas, at ng konting cayenne powder. Pagkatapos niyan, ito ay ating pakukuluin at tapos na! Yay! Look at that. Ang sarap, no? Ang bilis nun, 30 seconds talaga 30 yun. seconds lang. Kayang-kaya talaga. Superwoman ka, Doki. Kinaya mo siya ng 30 Kayang-kaya. seconds. Sige. Siyempre, kailangan natin tikman. Kasi syempre walang gulay kay Monica. Sa akin na yung gulay, Oh, di sige. ba? Pero gusto ko yung potato. Yung carrots, sa'yo na yun. Sige na, akin yung pampad. Pero ang daming sahog, in all fairness. Kaya nga, huwag niyo akong ubusan. Masarap. It's really good. Ang sarap. Very creamy. Mas masarap, lagyan pa natin konting pampaanghang. Aray, ayan na pala. Ngayon ko may naramdaman. konting kick siya, pero very creamy nga siya. Tsaka, feeling ko pag naubos natin to, enough na siya to make you full, no? Dahil I think creamy so, yung yes. sauce. Oo. So, It's full really- meal na siya. Ang sarap. Ang sarap. Gawin Sorry, ninyo sa Angel. bahay. Gawin ninyo kasi ang dali lang niyang ang gawin niya. Tapos I'm sure the children would love it. Tapos masarap May siya sa texture. umaga. Pwede mong ibaon sa cup. Inumin sa kotse. Correct. Habang traffic. Yan. So, habang kumakain tayo, Doki, Si Angela naman ang magtatrabaho. Sige, magtrabaho muna kayo dyan. Pero tanong ko muna, sino sa inyo mahilig sa tinola? ako! Lalo pag native yung chicken. Sarap, no? Pag mainit at just meron kang. Yung iba naman kasi ginagamit nila kung hindi, ano yung gulay, kung hindi, anong tawag doon? Papaya. Sayote. Oo. Papaya yung ginagamit nila, diba? So ito naman, this time around, ipabahagi sa atin, diba? I-share sa atin ni Kika yung mga presyo ng sangkap sa pagluluto po ng tinola sa Si Kikay ating ngayon. price update. Good morning, Kuya, at good morning po sa inyong lahat, mga kasangbahay. Ako pa rin po si Kikay, at ngayon sa araw na ito, gagawa tayo ng tinola. Oo, di ba? Dahil nandito ako ngayon sa Santa Ana Public Market upang alamin kung magkano na nga ba yung sangkap na kakailanganin sa paggawa ng dish na yan. Okay, unahin natin ito, mga kasangbahay, ang ating mga manok po ngayon. Ang chicken legs po ngayon ay babalak sa presyong 160 pesos po yan per kilo. At ang ating picho naman po, 160 pesos per kilo. Ang ating chicken wings din po, 160 pesos per kilo. O ito naman, mga kasangbahay, pumunta naman tayo sa ating mga gulay. Let's go! Mga kasangbahay, ang presyo po ng ating bawang ay babalak sa presyong 160 pesos per kilo. Ang ating sibuyas po ay babalak sa presyong 80 pesos per kilo. Tamang-tama lang po ang presyo ng ating luya sa halagang 70 pesos per kilo. Last but definitely, nadali sa ating kakailanganin sa paggawa ng ating tinola, itong daon ng sili po, mga kasangbahay, ay mabalak sa presyong 10 pesos per tale. Ayan, maraming salamat, Ate Yoli, at thank you. O ayan ang mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga kakailanganin na sangkap sa ating paggawa ng tinola. Mula dito sa Santa Ana Public Market. Located po yan sa Pedro Hill Street, Santa Ana.
Manila. O mga kasangbahay, ako po si Kikay at ito pa rin ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning Kuya. Oh, ayun naman pala yung mga sangkap ng ng paggawa ng tinola. So maraming salamat sa iyo, Kikay. Doc Peps. Sana matikman ko si Angel magluto ng tinola. Anyway, sa mga kasambahay nating nakasusubaybay pero meron po kayong katanungan patungkol sa inyong kalusugan o legal concern, pwede po kayong mag-text or tumawag lamang sa mga susunod na numero, ang 0244262256 or 0244262257. Pwede din kayo mag-text sa Globe 0995-582-3762 or sa Sun na 0932-947-5386. Pwede rin kayo mag-message sa amin sa Facebook account www.facebook.com/Good Morning Kuya at i-type lamang ang inyong name, age, location at ang inyong katanungan. Ako, nagutom ako. Pengi naman ako nung soup. Masarap siya. Pengi Sige. La 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 la. Yan, happy Wednesday. It's March 1, 2017. Ako, ang bilis Summer na 5:38 po ng umaga. At dun po sa mga dapat gumising na, kayo po ay baka maabutan na ng traffic sa mga papasok po sa kanilang eskwelahan. Gano'n din sa kanilang mga trabaho, kayo po ay gumayak na at gising, bangon. It's already 5:38 as I've said. But this time around, hanapin po muna natin, nasaan ba si Rina? Rina! Yuhu! Hi Angela, good morning. Nako, all girls ata kayo dyan sa bahay ni Kuya. Tamang-tama dahil Girl Power Wednesday ang ating i-feature ngayon. As you can see on my shirt, nandito tayo ngayon sa Curves Gym sa may Eastwood City Walk sa Quezon City. At makakasama nga natin this morning si Coach Liz. Hi, good morning Coach Liz. Good morning. Ayan. Tell us more about Curves Gym, please. Curves is a fitness center only for women, as you mentioned. Yes, pang babae lang. And what we offer here is a complete 30-minute workout, which is a very fun, fast, and safe na workout. So, this kind of workout is more on circuit training? Circuit training. So, we use hydraulic resistance machines, and these are specialized machines for women. As you can see, dun sa ating mga nasa bahay ni Kuya, si Angela, si Monica, at si Doc Peps, ilan lang ba yung machines na nagagamit natin dito sa Curves Gym? Actually, all are required na gamitin ng bawat member na nag-workout dito. But these are very simple machines. Very simple, but it's very effective. And you mentioned kanina na it's all for girls lang. Pero at what age can they start using Curves Gym? Here, we have a broad age of members. So we have as young as 11. 11 years old. And we have they can do the circuit training Yes, na. yes. Okay. As long as abot nila yung machines natin. And we have as old as like 73 years old. Ayan. Mamaya matatry natin kung abot ko rin yung mga machines nila mamaya. But later on, Coach Liz and the rest of the staffs here and the coaches will be teaching us about box and tone. Tama Yes, ba ako that's doon? the newest program that we have here at Curves. Ayan. Pero yung opening hours nyo nga dito, medyo maaga kami ngayon. Ang normal opening hours nyo talaga Ang is... normal opening hours is at 7 o'clock. And then sa gabi naman until 8:30 in the evening. Ayan. Ano bang benefits na makukuha nila dito sa Curves Gym? Since it's a circuit training and it's a 30-minute na mabilis yung workout, no? Here we combine cardio training, strength training, and even stretching. So para makuha talaga yung full benefits of a complete body workout. Yeah. Question lang, mas marami bang nag-workout ngayon since it's summer na? Maraming gustong bumalik dun sa kanilang summer body. Mas marami bang nag-workout ngayon? Yes, that's very normal, lalo na galing tayo sa holidays. And ngayon naghahabol na for the summer. But of course, we want them to work out the whole year, hindi lang for summer. Kasi working out is, you know, it's a lifetime, lifetime commitment. That's right. Para maging healthy. You know naman, health is wealth. Yan yung Yes, lagi definitely. na sinasabi. At mamaya, Angela, babalikan namin kayo para turuan naman ako nila Coach Les at ang ibang coaches dito ng Box and Aton. Balik mo na dyan sa bahay ni Kuya.
Alright, maraming salamat sa iyo dyan, Rina, mula sa Curves Gym sa Eastwood City. Eastwood, Quezon City. Mamaya malalaman natin kung paano ba yung mga ginagawa nila, mga exercises para mas sumexy palalo tong si Doc Pebbles. Ganyan. Kala ko para sumexy palalo si Rina. Sober pa yan ni Rina. Pero bagay sa atin yan kasi pang all girls daw yan na gym. Sakto all girls tayo. At syempre sa ating pagpapatuloy ng public service dito sa bahay ni Kuya, pumunta na po tayo sa ating ikonsulta mo. Meron ka ng buwan naman ng question para sa ating medical concern niya, no? This one is from Juby Vasquez na Muntinlupa City. So ito yung question niya sa'yo, Doki, no? Sabi po ng doktor, meron po ako sciatic nerve pain. May binigay po na reseta ang doktor sa akin. Pero gusto ko lang po humingi ng second opinion kung ano po ang mabisang gamot dito at kung may iba pa po bang treatment para dito. Okay. Ang sciatic nerve pain kasi that's quite a layman's term, no? When you say sciatica, it's a general, sabihin natin, general description for pain that radiates from your buttock down to your legs, no? Usually, it is induced by prolonged sitting. Halimbawa, pag umupo tayo na matagal, tapos yung wallet natin, isa yan sa pinaka-notorious na nagkakos niya, no? Yung wallet nilalagay dito sa may bulsa, no? Tapos upo ka ng matagal. So, that's added pressure, no? Although, maganda ang padding ng ating puwet, no? Yung pressure ng wallet, lalong na iipit yung sciatic nerve. The sciatic nerve is found in the buttock, within the buttock muscles, as it exits what you call the piriformis. Tapos, bababa na siya sa likod ng hita. Papunta siya pagdating sa may tuhod, nagde-divide na siya. Kaya, may branches siya all the way down to the leg. So, isipin natin, pag naipit ang isang nerve structure, nakukompromiso natin yung blood supply nun. Kaya yung function niya ay nababawasan. So, paano na ma-manifest yun? Either through pain, kasi na-irritate siya, o kaya minsan yung nararamdaman mo yung pins and needles, yung parang langgam-langgam, namamanhid. So, yan yun, no? Pero kung treatment niyan, kung talagang sciatica, ibig sabihin walang nakitang central nerve lesion, meaning yung nandun sa spine, wala talaga, cleared yun. Then, ang treatment is, yun nga, modify yung pag-upo natin, iwasan na yung wallet na sa puwetan, pwedeng umupo sa mas mag-ayos na cushion para hindi naipit, tumayo frequently, no, every 15 minutes or so, and to circulate, no, the blood, to improve the circulation in the lower limbs. You may start some vitamin B to improve the nerve regeneration, no, it's a nutritional supplement. You can also take anti-inflammatories. However, on the other side of things, no, if a patient will complain of that, no, I would also check the spine itself. Kasi the sciatic nerve, no, is contributed by the lower spine nerves, no, from the lumbar spine. So, it can manifest as sciatica, pero yun pala, yung lesion mo is higher than that, no? Pwede nasa backbone. Oo, nandun sa. So, ako, I would also investigate that. No? Yun lang yung sa akin na ipagdadagdag ko. Hindi kasi niya binanggit kung ano yung mga gamot na binigay sa kanya ng doctor niya. So, hindi ko masabi kung anong added doon. Although sa akin, bottom line yan, pwede ka mag-anti-inflammatory and vitamin B. Yun. And hindi rin kasi na-mention ni Juby kung ano yung trabaho niya. Baka lagi din siya nakaupo. Correct. Probably a cashier, no? Someone na lagi nakaupo. So, yun nga, tulad sabi na Doki, further consultations would help. Yes. At saka if persistent ang symptoms niya, halimbawa, he took the medications for about a week or 2 weeks and nandun pa rin yung symptoms niya, then please go back and see your doctor again. Because the doctor will only be able to treat you as they see you at that time. Yes. Iyon. So, yan. Sana natulungan ka ng aming sagot. Ay, actually, sagot pala ni Doc Pebs. Juby Vasquez. And, Doc, may isa ka pang question. This one naman is from Kuya Fred Romero. Siya ay 45 years old.
from Morong Rizal. Ang kanyang question, Doki, bukod po sa dairy foods o kaya ay gatas, ano-anong pagkain pa po ang pwedeng pagkunan ng calcium? Gusto ko po sana kasi patibayin ang mga buto ko po para makaiwas sa bone diseases. Kaya lang po, pinagbawalan ako ng doktor na kumain ng mga dairy food. Bakit Kawawa kaya? naman, baka lactose intolerant siya. Possible, yes. So, ano kaya nga ba, Dok? hypertensive yung mga... Kasi High pag blood. dairy, di ba? Yung mga pagka sinabi mong gatas, medyo mataas din sa fat content. So, baka ganun, no? Although, meron naman tayong low-fat milk, kaya pwede pa rin. Pero kaya nga yung bottom, bakit kaya kung lactose intolerant? Marami tayong sources of calcium, no? From food itself. You can get it from dilis. Mahilig ka ba sa egg? Makain ka ba nun? Basta isda actually, seafoods. Mahilig naman ako, yes. Mabuti. Marami sa mga seafood natin ang mayaman sa calcium. High in calcium. So, ang dilis, yung mayaman yan. Ang sardinas, ang bangus. Technically, siguro kailangan natin pag-usapan kung ano talaga ang normal requirement. Ang normal requirement ng adult, katulad niya, 45 years old na lalaki, is 700 milligrams of calcium daily. To give us an idea of how much that is, 1 glass of milk, regardless of brand, is 300 milligrams of calcium. So, para more or less, a little over 2 glasses lang. Yes, ang daily requirement natin. But in his case, hindi siya pwede maggatas, then he can find other food sources. Ang 100 grams ng bangus will give you 1,000 milligrams already of calcium. Wow! So, if you eat bangus daily, then that's already that's more than enough to give you your calcium. I mentioned dilis also. Yun din, parang 100 grams nun, although mahirap kumain ng 100 grams ng dilis, parang 2,000 milligrams of calcium. Isang lata ng sardinas na 150 grams is about 500 milligrams of calcium. A cup of yogurt also. So, hindi pala siya pwede ng dairy, no? So, yan, saluyot, yung mga gulay ba yun? Saluyot. Green leafy vegetables, pwede yan. So, marami talagang magiging sources but first yung mga isda natin. Tapos pangalawa yung gulay natin. Tapos kung pwedeng makasingit ng konting keso, pwede rin yan. Although it's dairy, pero baka pwede natin yung mga non-dairy na mga cheese. Lahat yan pwede. Pero maliban sa calcium, isa-stress ko lang, para magamit ng katawan natin ng calcium, kailangan may tamang vitamin D rin tayo sa katawan. So mas maganda rin na mag-supplement siya ng pagpapaaraw, araw-araw, no, under the sun, 10 to 12. 10 a.m. hanggang 12 noon time. Ayun ba ang perfect time? Yun yung perfect time na hindi na yung before 8 o'clock. Yun na. All this time akala ko ganun. Before 8, no? Yes. Ako din eh. But I attended the lecture and 10 to 12 na siya. At saka hindi na siya yung 15 minutes lang. Kailangan hanggang namumula na yung balat mo. So, mga roughly ilang ganun More katagal than yun? 15 minutes siguro. Tapos kailangan talaga nakatapat kang ganyan para ma-activate yung vitamin D sa skin para magamit yung calcium na iniinom mo. Kasi pwede ka uminom ng calcium pero hindi nagagamit ng katawan, iihi lang natin yan. Now, bottom line, kung halimbawa nahihirapan siya talagang kumain ng food na, pwede siya mag-calcium supplements na may vitamin D. Yan. Kung sakali lang din, Doki, hindi niya kayang, say, talagang indoors yung trabaho niya, hindi niya kayang magpabilat. Katulad ko, vitamin D insufficient may supplement ako. ka rin. Meron din separate na vitamin Ilang D. milligrams ang kailangan Ang kailangan mo sa isang araw is about 800 international units. Okay. So, yung 800 international units, mahirap siya i-quantify, but kaya yung daily sunlight exposure. That's the perfect. Okay. Okay, thank you so much, Sige, Doki. yan naman. Legal naman tayo, diba? This time naman, lipat naman tayo sa legal. Kaya lilipat din tayo sa ating kapitbahay na si Attorney G mula sa Radyo La Verdad 1350. Hello, Attorney G. Good morning. Good morning. Alam mo naman, di namin kayo inistorbo dahil Women's Month ngayon. Ganun ba yun? Mga kababaihan. Oo diba? nga. Kung meron kayong kung dadalawa kayong piraso dyan, dadalawang piraso din kami dito. Tatlo kami. Tatlo ba kayo? Hindi ko naman napapansin. Si Angel kanina, pero actually ngayon umakyat na yata ulit siya. So, dalawa na lang ulit kami. At meron yatang katanungan legal. Yes, Si meron. Dr. Doc Pebbles, magandang umaga. Magandang umaga po. Morning po, kuya. Morning, Doc Pibo. Parang ang kombinasyon ng kulay nyo isang Marcos, isang Aquino. Oo nga. Actually, oo nga, naglalaban yung kulay namin. Pero ito
na, Attorney G, may question para sa'yo. Legal question ito from Tony Avancena ng Masbate City. Ito yung question niya, Attorney G. Tanong ko lang po, ano po bang legal na paraan ang pwede kong gawin para masingil ko po ang taong may pagkakautang sa akin? Mayroon po akong dating katrabaho na nangutang po sa akin ng worth 30,000 pesos pero hanggang ngayon ay hindi niya rin pa rin po niya ako binabayaran. Sinubukan ko po siya makontak pero tinataguan niya po ako. Pwede ko po ba siya kasuhan? Ito muna ito po siyempre yung mga katanungan dahil sa inyo kasing nasulat medyo maliwanag Mon. Na una, dati niyang kasama sa trabaho. So ibig sabihin hindi na sila magkasama sa trabaho ngayon. So it is possible na dahil hindi sila magkasama, maaaring paminsan-minsan din lang niya lang nakikita. Hindi niyo rin po nabanggit at malamang-lamang po ay alam ko na rin yung kasagutan, walang sinabi kung ito ay nakasulat o merong kasulatan ng pagkakautang. Permahan, no? Baka naman ito, Mone, ano lang yung usapang pangkalawakan lang, yung mga ganyan, di ba? Na uutang, babayaran kita ng ganyan, pero wala, hindi, verbal, walang in writing. So medyo, pagka ganun po, nagkakapahirapan po tayo ng paano masisingil kapag walang nakasulat kasi pwede kang i-deny niyan. Kaya nga po sa lahat na nanonood sa atin at nakikinig dito sa amin sa radyo, tatandaan natin, kahit na medyo maliit yung utangan, lalo pat may pangakong pagbabayad at may mga interes, dapat lagi po nating naisusulat. Magpaganon man, kung sakali man na talagang walang kasulatan, siyempre, kung mate-trace naman niya kung nasaan yung address o taga saan ba yan, baka naman kakilala niya, maganda magpunta muna siya doon. Di ba? Ngayon, kung siyempre makukulitan yan pag nakulitan, pilitin mo na magawa ng isang kasulatan na nangangako ako na magbabayad halimbawa in 2 weeks. Bakit? Ang purpose mo noon, teka muna, tatanggalin ko yung background music ko. Yun. ang purpose nun, kung bakit kinakailangang pagawin mo siya ng parang sulat na ganon, ay dahil para magkaroon ngayon ng ebidensya. May pag-amin ng pagkakautang. Para kung sakali in the next 2 weeks na hindi ka mabayaran, at least may pinangahawakan ka na ngayon. Nagsimula ka sa walang ebidensya, magkakaroon ka ngayon ng ebidensya na ayan ina-acknowledge mo na may sulat ka. Okay. Ngayon, kung ayaw ka naman niyang kausapin, ang pwede mong gawin ay humingi ng tulong sa mismong barangay nung lugar kung nasaan yung bahay niya. Para siya mismo ay maipatawag ng barangay chairman nila doon sa mismong barangay para makausap mo. Siyempre may mga ganyan, may mga klaseng pagtatago-tago ng ganyan. Napakahirap po talaga kapag may utangan na wala pong kasulatan. Kapag may kasulatan, maaaring diyan ka lamang makakapunta sa korte o sa saan man para makapaningil. Pero sa kasalukuyan, base sa iyong pagkakasulat, kinakabahan ako na mukhang walang nakasulat dyan. Kaya, kasing nabanggit. Puntahan po natin siya mismo sa kanyang bahay, kausapin at paggawin ng isang sulat, parang promissory note. Correct. At least yung promissory note, parang cheque, may pagbabasihan ka na ngayon ng pagpa-file ng kaso. Iyon. Kasi minsan ang hirap lalo na pagkaibigan o kamag-anak, no? Ang hirap na magkaroon pa ng permahan. Pero tulad nga sinabi mo, kailangan black and white pagdating sa utangan yun nga yun nga Mon, kahit yung pagpapaupa sa bahay nasasanay kasi tayo yung nagpapaupa sa bahay o nagpapaupa ng isang kwarto, kalimitan wala nang kasulatan. Ang problema, pagka walang mga ganun, nahihirapan paano paalisin. Paano pag binasirang ganito? Sino magpapagawa sa nasirang ganyan? Paano kukuhan yung deposito? Di ba? Paano ibabalik yung ganito? So, kailangan lahat ng kagustuhan ninyo ay isusulat lahat para yun ang batas sa inyong nag-uusap na partido. Iyon. Kaya naman, Kuya Tony, sana ay naliwanagan ka at least alam mo na ngayon kung ano ang yung gagawin. No? Maraming salamat, Attorney G. Yung second question natin, mamaya babalikan natin para bigyan mo rin ng advice. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you. Okay. Take it away, Attorney G. Kayo na. At siyempre, susunod na ikalawang paghataw ng mga balita kasama sina Kuya at Angel sa Good Morning Kuya. Yan lang ang masakit. Walang nakukulong sa utang. Pero, meron pagka-estapa. At saka meron kapag inutusan ka na korte magbayad Kuya at hindi ka nagbayad, ayun, makukulong ka hindi dahil sa utang mo, dahil sa contempt of court. Oo, hindi mo pagsunod sa korte. O kaya yung iba, malalakas ang loob na mangutang. Sulat mo sa tubig Lista mo daw. Iba kasi yung estafa, di ba? Panlalo.
At saka, hindi pa rin naalis sa Attorney George yung, di ba? Yung BP22. Wala pa, parehas, meron pa rin yon. Kasi yung BP22, kuya, basta nag-issue ka ng cheque, ano man ang kadahilan, pag-i-issue mo ng cheque, kahit nga parang nagbibiru-biru ka lang eh. Kahit na parang in-issue mo lang yun dahil, alam mo na, minsan, sige, bibigyan kita ng cheque, ganyan, pera. Pero hindi mo naman talaga intensyon na yun ipa-encash. Pag yun ay naipa-deposito sa bangko at tumalbog yung cheque, pwede kang failan ng kaso. Hindi dahil sa ikaw ay nanloko, pero dahil kuya, pinoprotektahan ng batas yung pag-i-issue mismo ng cheque. Yun ay katumbas kasi ng pera eh. Yun ang kapalit ng pera sa atin. Di ba? The mere issuance of the check na nag-bounce na wala palang laman o sinaraduan mo yung account is punishable. Malum prohibitum. Correct. And intent is not necessary to be proven. Pero paano kung halimbawa walang petsa yung inisyo ko na cheque? Ano ang presumption doon? Kuya, sa batas kasi natin, sa negotiable instruments, sa yung batas ng tinatawag na negotiable instruments, kapag ka undated, ibig sabihin it can be in cash anytime. It can be negotiated anytime. Pwede ikaw maglagay ng date doon eh. Oo. Pwede ikaw maglalagay ng date. Paano kung may naka-attach na iuhulog mo lang yan, provided, halimbawa na ako ay merong consent at doon sa date na mapapag-usapan natin in the future kapag may pondo na. At pagka ganun kuya, ibig sabihin noon, conditional yung binigay sa'yo na check and therefore, hindi mo pwedeng basta ihulog yon. Oo, kasi siyempre nakabase yun sa condition na naka-attach naman doon. Parang yung check ay isang garantiyadong inisyu mo na pinirmahan mo na kontrata. Paano kung halimbawa walang date pero merong naka-attach na mortgage? At yung cheque na yun ay supposed to be pambayad doon sa isinanla mo sa kanya. Ibang usapan na yun, kuya. Hindi lamang iyon na BP22 kung sakasakaling magbabounce, kung hindi yun ay papasok na rin sa estafa. Bakit? Kasi hindi na lamang check ang involved doon, kung hindi pang-guarantee yun doon sa naisangla na bahay. So, papasok yung BP22 at the same time at pwede ka mag-file ng estafa. Pwedeng magkasabay yung pagpa-file ng kasong yung kuya. Paano kung makakasuhan ng estafa? Na eto nga iginagarantiya ko nga yan sa'yo sa bahay na isinanla ko sa'yo. No, dahil hindi ka kuya mag-i-issue o mag-release ng pera kung hindi ka in-issuehan noong mismong cheque na ginarantya naman para doon sa bahay. Correct. So what I'm saying is, kung hindi ko ngayon mabayaran yan, nandyan yung bahay para hatakin mo. Anong panloloko doon? Tama yung kuya, pero hindi ka rin naman nag-issue. Remember, meron ka nga nandyan nga yung title, pero hindi ka naman nag-issue ng kahit na anong papeles patungkol doon sa mismong bahay. Malay ko ba kung nanakaw mo lang yung anong yun? Hindi. Kung mache-check mo naman na dapat merong bahay ko nga yan hindi kaya alam ba may kasulatan nga tayo na yan ay di ba na kapag kami ibang kasulatan ko yan sa'yo, di ba na ito yung cheque ko, kung hindi ko mabayaran yan cheque ayan yung ayan yung bahay para kapag kami ibang kasulatan na naka-attach din doon o kasama doon sa na-issue, ay ibang usapan yon. Ibang usapan na yung kuya. Kasi at least yon, maliwanag na maliwanag. Actually nga, mali pa nga yung ganun kung ako yun, bakit ka mag-i-issue ng cheque tapos at the same time meron ka pang sanla pa. Paano naman kung halimbawa dahil masama ugali nung napagsanlaan mo, in spite na may sanla ka na, yung cheque mo ngayon, binalahura ka. Ipinasok ng hindi mo alam. Kaya ka nga nangutang sa kanya dahil wala kang pera. Yun ay panggarantya lang kung sakasakali. Ipinasok niya ng hindi mo alam yung cheque mo. Nilagyan niya ng date. Sabi mo, open dated. Di pwede kong sinulatan niya ngayon. Nilagay niya bukas. Tama. Bukas wala kang pera. Tumalbog. Ano ngayon yun? A matter of defense, kuya, wala kang choice kung hindi sagutin pa rin. Magkakaroon ng kaso ka pa rin, BP22. At sasabihin mo na siyempre wala namang basihan talaga yung pag-i-issue mong yun at meron kayong usapan. Kaya lamang kuya, the fact na nag-issue ka nga ng cheque na tumalbog, ang pinoprotektahan natin ay yung integridad ng isang cheque para pinagkakatiwalaan dito sa ating bansa, and therefore you may be held liable. Pero paano how can I be held liable na
alam mo naman na walang laman talaga yan. Kaya talagang dapat, kuya, para sa akin, dapat talaga dyan, maliban doon sa pag-i-issue ng cheque, kung yun man ay garantiya, dapat talaga merong isang kasulatan na ilalagay mo na yan ay walang laman, ganun ba? At yan ay talagang in-issue mo lamang yan bilang isang garantiya. Parang kuya, kasi kung cheque per se lang, cheque per se, halimbawa ay nakapulot ko yung cheque yan, blanco, tapos may pirma na. Di ba pwede kong ilagay pay to cash, pwede kong lagyan kung magkano amount, pwede kong lagyan kung anong date. Ay, pwede i-negotiate yun eh. Di ba? Yun ang kadahilanan din. Kaya yung mga bangko ngayon... So, paano ngayon yun? Kung halimbawa, gano'n, napulot mo yung cheque, pinasok mo ngayon, winidraw mo, hindi naman na-check sa akin halimbawa ng bangko. Tumalbog. Kasi meron mga instansya lang, halimbawa, maliit lang. Sabihin mo na, ano lang naman to 1,000 lang naman in-encash niya 1,000. Tumalbog. Pagtalbog ngayon ng cheque. Mapapailan ka ng kaso, kuya, at the same time, ako naman, kung ako yung may nag-issue ng cheque, magpapailaman ako ng kaso laban naman sa bangko. Hindi, pero sino ang pwedeng mag-file sa akin ngayon ng kaso? Siyempre, yung mismo nag-i-encash. Yung nag-i-encash. Hindi, paano kung in-encash niya nga na tantado ka, ba't mo ako kakasuhan? Ikaw kakasuhan ko, ninakaw mo lang yung cheque ko. Paano? Di, ang mangyayari ngayon, tatakbo na ngayon yun. Pwedeng gano'n, pero kuya, remember, yun na nga yung kaya tama rin na talakay mo yan, doon sa mga naghahawak ng mga checking account, yung mga may cheque. Hindi yung pa sa kung saan-saan na lang naandyan yung mga cheque natin. Dahil tatandaan natin yan ay isang negotiable instrument. Pinagkakatiwalaan yan. At pag minawala yan, nagawa ng paraan yan, kahit paano sabihin nyo, pag na-negotiate yan sa bangko, tumalbog yan, kahit sa anong kadahilanan, pwede ka ma-file ng kaso, a matter of defense na lang. Ngayon, sasabi mo, ninakaw sa akin yan, a matter of defense din sa other party. But at the same time, na-file ka na ng kaso. Kaya naman, may patakaran na ngayon talaga sa bangko na kahit na magkano, kuya, basta nag-issue ng cheque, tinatawagan ka ng bangko. O kaya nagte-text sa yung bangko o personal kang tinatawagan. Obligasyon din kasi ng bangko na i-verify muna talaga bang itong checking ito ay nakuha ng tama o na-issue ng tama. Pero tanong ko lang din, Attorney G, yung pag-i-issue ng cheque tapos sa tumalbog, isang offense lang yung kaso agad? Walang second, third offense? Wala. Malong prohibit. Malong prohibit. Parang sabi nga ni Kuya, malong prohibit. Parang may dala kang baril. Tapos yung baril mo walang lisensya. Wala kang permit to carry halimbawa. The mere act. The mere possession of a firearms na walang lisensya o walang permit to carry, that is punishable. Parang mali, di ba? Parang mali. Wala ka naman talagang intensyon na gamitin, pero naandyan lang. Kaya yun na nga yung malong prohibitan na tinatawag na the mere possession, the mere issuance of a check, for example, the mere possession of a firearm na walang license o permit, punishable. So the mere issuance without any funds. Oo. At alam mo yun, kuya, di ba? Alam mo yun na walang pondo. O kaya may pondo, sinaraduhan mo bago hindi, paano kung alam ko naman may pondo? Ay, alam ko naman walang pondo, pero popondohan pa lang. Ganun pa rin yun. BP22 pa rin yun. Ganun ganun yung kaya... Ang ginagawa naman ng iba, kuya, nagka-kiting of checks. Di ba? Yung kiting, yung ang gagawin, may cheque, pagkatapos walang pondo, mag-i-issue ng cheque, yun ngayon. So, nagka-kiting ng checks. Ang tinatawag nila doon ay rediscounting. Pero tanong ko din, Attorney G, yung paghihingi ng halimbawa ng mga landlord, di ba, ng cheque within period PDC. of 1 year, o PDC, post-dated checks, allowed naman yan. Allowed naman. In fact, kahit ako, sinasuggest ko nung kahit nung umiikot tayo sa huntahang legal natin sa iba't ibang barangay, nasabi ko kapag ang kalimitan kasing kinokonsult sa atin nun, talagang bulk at majority na kinokonsult sa atin, yung mga nagpapaupa na hindi nagbabayad o nakakabayad, yung mismo nangungupahan. Sabi ko, yun po ang problema kasi minsan, wala nang ang papeles, pagkatapos kahit paano walang garantiya, walang deposit. Security. So ano ngayon ang mangyayari? Halimbawa, nag-issue ng PDC, si Angela nag-issue ng PDC para doon sa upa sa bahay. Ang gagawin naman ito, every time na malapit na yung date noong cheque, tatawagan naman yung bangko, paki-hold lang wala akong pondo. Ano yun? Paano yun? Pwede ba i-hold yun? Pwede ba yun? Kuya, hindi nila pwede i-hold basta nakadate kasi. So pwede i-transact. Ang mangyayari na lang talaga dyan, kalimitan, nakikiusap na huwag niyo muna ipasok. Kasi pa deposito so, kasi ibigay kita ng 5 days. So pag i-close account mo, kapareho rin. Ganon din, kuya.
Ano ba, kin-close account mo. Hindi, kasi kaya ko kin-close account yan Kasi tumalbo. paglilipat na ako ng bangko. Kaya kuya, pinakamaganda pa talaga kung talaga lang medyo, minsan kasi aminin na natin, meron diyang napakahilig para bang credit card, bibili lang ng kape sa Issue ng cheque. Bibili lang ng kape sa Dinya sa credit card. Maganon issue ng cheque kahit naman may cash. Kaya ako magpalagay ng credit card. Baka gumamit si Angel lagi ng credit card. Hirap maningil Pero hindi naman masama yung gumagamit ng ganyan. Hindi rin masama yung nagche-cheque. Lalo pat malaking amount. Halimbawa kuya, alam nga naman dala mo yung isang sako. Sabi, diba? be a responsible check holder. At saka minomonitor natin yung mga ini-issue natin na cheque. Alam mo kung kailan papasok. At saka maganda, ina-advise mo na kagad ang bangko. O manager, nag-issue po ako ng ganitong cheque. Baka at ito po ang nakapangalan dyan. So ikaw din, responsible ka rin na ini-inform mo yung bangko. Kasi sa sobrang transaction ng dami ng bangko, malalaman, mamomonitor pa ba naman isa-isa yun sa isang maghapon? Ikaw na mismo mag-inform sa kanila. Kaya mga check-in yung papasok ngayong araw na to. Baka walang pondo. Reminder. Paalala lang sa inyo. O ikaw, naka-check ka ba? Hindi. Alin? Check ba ang sweldo mo? Check. Check sweldo mo? Pero cash na Pakipatawagan nga, pa-hold nga yung wala na naman kayo, kulang na naman kayo. Oo, may sakit pa rin si Kate. Kuya, Nasa hospital. pinapanawagan lang natin doon sa mga nakakakilala nitong si Mr. Atienza. Nakasalukuyan hanggang ngayon, nagtatagupat, Si hindi Fredison malaman. Atienza. Armed and dangerous yan. Armed and dangerous. Yung road rage killer sa Quezon. yung iba plakang ginamit. Oo. Hindi naman. May kaparehas. Tama kuya ang ginamit na plaka. Kaya lang, yung mismo witness kasi ay nagkamali. Sa halip na 8, 4 ang nasabi yung huling numero. Nung mag-trace ang PNP sa LTO, yung palang 4, nakapangalan sa isang babae na Avanza, Toyota Avanza, hindi Land Cruiser. Nung matrace nila sa CCTV, at yun ang kagandahan na may mga CCTV kuya. Iba yung number. 8 pala ang kahulihan talaga. At yung 8 nakapangalan talaga doon sa anak nitong si Mr. Atienza at kinonfirm na sasakyan talaga nila yon. At yung anak ba ang na-involve? O Hindi, yung tatay. Yung tatay ang na-involve. Nasa kasalukuyan ang pinaghahanap pa. Tapos yung dalawang lisensya supposedly na nakapangalan doon kay Mr. Atienza, expired na. Na barel. Yun yung ginamit, maaaring nagamit daw. Maaaring yun ang ginamit, diba? Armed and dangerous yan. Kaya po sana kung may nakakaalam kung sa kinaroroan, alam niyo po, isipin niyo nakitlan yung buhay, yung biktima. Sino ba yun? Ikakasal kuya ikakasal siya. Nilabas na ba yan? May nilabas na bang picture nun? Yes. Meron na kuya. Kahapon Noong una sketch pa lang. After nung sketch, nakapag-issue na sila nung talagang yung photo namarel. nung killer. Fredison Atienza. Saan ba yung itsura nun? Ayan, papakita po natin. Booking. Napaka-importante po yan. Ayan, kuya, napaka-importante. Bata pa. 45 years old, kuya. Bata pa, matanda pa ako dyan. Kaya medyo... although mukha lang kami magkasing edad. Ma-report po natin sa QCPD. Tulungan na po natin dahil hindi natin masabi. Ano pangalan? Fredison Atienza. Iong. Ito yung namarel. Ito yung killer. Oo. Road rage killer. Yan ang mahirap pagka dadala-dala ng baril, hindi naman kaya dalhin. Kaya nga, be a responsible check holder. Nagkagitgitan lang yan kuya. Konti lang nagkagitgitan. Yan ang sinasabi ko kay ayan ang sinasabi ko dito sa driver ko. Itong driver ko, hindi niya naman iniintensyon, pero parang nakatapa-oho. Yung parang nakaganyan. Basta gusto niya kumaliwa, kaliwa. Meron nasa likod. Kung gusto niya kumanan, kakanan. Meron nando sa kanan. Yun ang tinatawag na manehong kalesa. Paano ngayon kung merong ganyan si Raulo, bigla kang binaba. Kagaya nung nangyari sa akin dyan sa may Quezon Ave. Na pag ganito ako, di siyempre ako ang nasa right of way, di ba? Pag ganyan, merong galing dito, Attorney George. Di ibig sabihin, nauna akong ganyan. Tapos, ngayon, siya, pinilit niya sumaksak. And siyempre, nauna na ako. Nauna ako, wala naman akong makamalay-malay. Hinabol ako. Pagkatapos, binarang yung, naka-tint naman yung sasakyan ko. Hinarang yung sasakyan niya sa harap na ganun. Pagharang sa, hindi ako makadaan. Tapos binubusinahan ko, ayaw umalis. Minumura ako ng minumura.
Mura na mura ang ganon. Sigaw na sigaw. Mura na Nasa mura. loob siya ng sasakyan niya. Nasa loob pa ng sasakyan, hindi naman nababa pa. O, nandun. Mura. Basta hindi ako pakalis. Oo. Tapos sila. Sabi ko, matagal na. Oo. Di bumaba na ako. Pagbaba ko, sabi ko, boss, ano ba problema? Sabi kong ganun. Paglingon sa akin ng ganun, sabi nung si Daniel Rasul, sabi ng ganun. Nung kasama. Kasama sa kanya. Tapos yung sigaw-sigaw niya, tapos sabi, kasi sabi, boss, pasensya na po. Sabi ko, hindi ko po napansin kung pasensya na po kayo. Sabi ko, hindi ko kako sinasadya. Sumalis na. Ganun. Okay, bye. Okay, thanks, bye. Ano na pa? Yan. Ganun. Ano kaya narating ng init ng ulo? Alam mo yan ang dapat ang sabi nga nila, ang malubay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Yan na sinasabi. Kasi kung pagbaba mo ngayon, kuya, nakipagsigawang ka rin, mainitan ng ulo ka rin, baka kung saan na ang kahantungan. Sabi ko, boss, ano po problema? Sabi ko, pasensya na po. Sabi ko, hindi ko po na pansin. Pasensya na ho kayo. Kasi nadinig ko, sabi Daniel Rasul. Sabi nung kasama niya. Siguro biglang nalusaw na rin yung galit, napahiya na lang, kaya umalis na lang din. Kasi malumanay mong kinausap, kuya. Hindi, kasi mahirap talaga pag halimbawa kagaya nun, may isang tricycle driver. For whatever reason, nasa lubong niya lang yung bumaba, nagsisigaw. Hinila yung wiper noong truck. Tapos pinagmumura yung paano ngayon? May mga ganun eh. Oo. Diba? Yan ang dapat una, hindi binibigyan ng driver's license. Dapat may mga psychological at saka bagay, mahirap naman makita din ngayon mga siraulo. Magagaling nag-a-addict, di ba? Marami ngayon pag sumagot talagang kala mo pagkabayad doon sa exam. Diba? Kaya nila. Dami nga dyan, pati nga pagka nangangampanya, kala mo magbabait, siraulo pala pagdating sa kongreso. Pag nanalo na, siraulo pala. Pagka nanalo na. Ganyan. Ingat lang po, kagaya niyan sa kalsada, magbaon tayo ng maraming pasensya pag magmamaneho tayo. Lalo na sa Metro Manila kasi talagang napakasikip, minsan gitgitan. Nakakapagtaka naman dito sa atin, alam mo ng ka-traffic, yung nasa likod, businawan ng busina. Sisigaw naman siya, lumipad ka! Sabi naman ng isang gano'n. Tapos bababa naman siya, ano sasabi mo? Malaki pala. Wala ako, sabi ko, matraffic eh. At saka lalo pa ngayon, kuya, pasok na, siyempre mainit na. March pa na ngayon. Mainit, summer. Kaya mainit bawas ulo. Init ng ulo. Asya. At 6:40 na ho ng umaga. La 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 la. Dalawa pa rin ulit tayo. Diba? May babalik dito si Angel and of course si Kuya, no? Sasamahan tayo maya-maya lang. Pero ngayon po ay 6:41 in the morning na sa mga gumagawa po na mga kasambahay natin na relo sa ating programa. Ayan, 6:41 in the morning na po. Kaya bumangon gising na, mag-almusal na, maligo na, at bumiyahe na bago po kayo ay ma-traffic sa daan. Pero sa mga gusto pong umpisahan ng kanilang morning na mag-gym, bakit hindi nyo po samahan si Rina na nasa Curves Gym ngayon sa Eastwood, Quezon City. Rina! Monica, we're back here dito sa Curves Gym sa may Eastwood City Walk 2. At ngayon naman makakasama natin si Coach Vin tsaka si Coach Liz. Tuturuan tayo ng mabilisang box and tone. Let's start, Coach! Let's start! Okay. Ayan yung unang machines na ipapakita natin. So, ito muna. Sige, Miss Rina. Okay. I'll join you. We're gonna work on your quadriceps and hamstrings. So, raise your leg, almost straight, and then down. Push it down, this style. Add tayo ng speed, and then down, all the way down. Yan, lower pa tayo. Down, down, down. Down pa, all the way down. Hit. Yan. Let's go. Ang bigat. Tayo na 2 more reps. Add tayo ng speed. Yan, yan. Okay. More size. Okay. Straight up. And then down. Hard. Let's go. 3 more reps. Confidence. Down. 1. Isa pa.
Pagod to ah. Mabigat. One more. Okay. And then, Let's go. Now we'll do the uppercut. Okay? Again, not punching arm to be your left arm. Punch upward. Exhale when you punch. Come on. Exhale. Exhale. Yeah, it's like you're punching someone's chin. Exhale yung punch. Let's go. Drop your arm and punch. Nice. Exhale. Good, good. Alright, there you go. how many reps na to, Coach? It doesn't matter how many reps you can make. We're listening to the music lang. Yung para yun yung cue natin. Yes. Okay. The change stations. Okay, and next one, change lang kami. Yeah. So, Change station, let's do this one. So let's work on your shoulders. Okay, so raise it to almost straight and then pull down hard. Okay. And then down. Same speed tayo ng spina. Raise up and push down. Okay. Come on. You feel it? Yes. Mas mamifeel mo siya if you move your elbows closer to your body. Isa pa. Down. And last one. There you go. Alright. Let's go. Alright. Next one. Let's do the hook on the side. So, left leg forward and then hook. Elbow sideways. Like you're hooking something. Exhale when you punch. Hook. Let's go. Hit. Nice. Hit. Okay. Punch. Nice. Punch tayo. Okay. Next one. Squats naman to, Coach. Yes. Okay. This is the last time. Okay. Forward tayo konti na swingan. Forward. Okay, let's go. And then slowly squat down, power up quick. Extend mo yung bottom back mo sa likod pa. Yeah, your knees should not go past over your toes. Yeah, atras mo pa. Atras mo. This will be your guide. I'm placing my knees here para hindi siya lalagpas sa toes. Yeah. Diba? Okay, change leg. Alright, and the last one will be... So let's leg forward, hands up. Circle your arms as fast as you can. Like you're getting a bag here. Higher tayo konti. Right elbow is not hitting your face. Tayo naman. Okay, hit. Let's go. Speed. Speed back. Yeah, as fast as you can. Come on, hurry up. Punch it. 2 more seconds left. Yan, nakakapagod pala itong workout. Ito yung tinatawag nilang box and tone. Yan. Maraming salamat po sa inyo, Coach Ben at Coach Liz. Thank Saan you. po yung Napa-workout tayo ngayong morning. Yes, so saan ba yung mga branches ng Curves Gym? Actually, worldwide, we have around 7,000 branches. Okay. Pero dito sa Pilipinas, we have one in Bonifacio Global City, the one here in Eastwood. Okay. We have a Century City, Makati branch, and sa Shangri-La. And we have just opened our Magnolia, New Manila branch. And on May, we're happy to announce that we're opening also in Paseo de Santa Rosa in Laguna. Wow, that's coming soon. Please invite them to visit Curves Gym. Yes, all the ladies there, kahit na gano'n pa kabata or gano'n ka may edad, no? We are inviting you to visit Curves and work out with us, and you will see how 30 minutes can change your life here at Curves. So, actually, we're inviting them also to attend our March 8 International Women's Day open house. In any of the Curves branches. Yes. Yan. Social Free media workouts. accounts, please. Sorry? Social media accounts. Yes, for all the branches, you could check our contact info in our website, curves.com.ph. You could also like our Facebook, Twitter, Instagram accounts. It's Curves Philippines. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Coach Ben and Coach Liz. And At syempre, we're also open for franchising nationwide. So if you're also interested to do business and change lives of women, feel free to contact us. ayan, sa mga gusto mag-franchise ng exclusively for women's gym, nandito po ang Curves Gym. Maraming salamat po sa inyo, Coach Ben and Coach Liz, Monica, Doc Peps, Angela. You have to try this one. Kailangan makapag-workout na rin kayo dito sa Curves Gym. Balik sa inyo dyan sa bahay ni Kuya. Oo nga, Rina, I notice, no, parang lahat ng trainer dyan, sobrang sexy. Magkakasing katawan kayo dyan sa Curves, di ba? Naiya ako. Ang sexy nila. Magkakasing nipis. Oo, kaya dapat talaga matry natin Di naman yan. pwede lalaki. Di ba? Hindi pwede, kuya. Hindi nga, Kuya. Puro babae lang. May discrimination kayo, ha? Pero kasi ang gym na puro lalaki lang. Oo. Yan bang sa Eastwood yung pinakamalapit na branch dito sa atin?
sa bahay? Yes, kasi yung other branches nila, meron sila sa Shangri-La, meron sila sa Century Mall, tapos meron sila sa Santa Rosa, nabubuksan na ba? Medyo malalayo na. So, pinakamalapit to. Oo. Sige, minsan pag nagawi kami dyan, pakilala mo kami, Rina, sa mga kaibigan mo dyan. Ayan na naman yung minsan mo, Monica. Magbayan kayo. Minsan sa isang taon, mga ganyan, once a year. But anyway, thank you, Rina. Thank you so much. Ayan, oras naman na para sagutin natin ang mga tanong tungkol sa PhilHealth. At iba pang mga concern ng ating mga kasambahay para sa ikonsulta mo. Diba? Si Angel may sinundo yata sa labas. Oo nga. Hey, good morning! Kasama natin ngayon si Sir Delio. Hey, Sir Delio! Sir Delio, have a seat po. Yan, of course, Long tulad time, nabanggit ni Doc Pebbles, nandito si Sir Delio para sagutin ang mga katanungan, ng kanilang mga concerns patungkol nga sa PhilHealth, diba? Good morning, Sir Delio. Yes, good morning. Welcome back. It's nice to see you again. Of course. Good morning, Angela. Good morning, Monica, Doc Pebbles. And of course, good morning, Kuya. Morning. Sige, meron tayong mga katanungan para sa kanilang PhilHealth concern. Tignan natin. Meron dito galing kay Jennifer Linsangan mula sa Manila. Gusto ko lang po itanong kung makakuha po kami ng refund mula sa PhilHealth para sa ginastos po namin sa ECG at MRI ng anak ko. Maraming salamat po. Okay. Well, ang outpatient check-up, so mga ganyang procedures sa ngayon, hindi pa po natin kino-cover. Pero kung ito po ay ginawa during confinement on an inpatient benefit po, papasok po siya, included po siya. Ayun naman pala, as part of the diagnostic check-up. Okay, yung pangalawa naman natin mula kay Edwin Valiente mula sa San Pedro, Laguna. Hi po, mayroon din po bang benepisyong pwedeng makuha sa PhilHealth ang mga bata o children with disability? Salamat po. Sakto. Tamang-tama. Meron po tayong kalulunsad lamang na for children with disability. Covered na po yan under the Z benefit packages. Kaya for more information, pwede po silang tumawag sa ating opisina sa Corporate Action Center 441-7442 to know more about the details. Kailangan ba nila maging miyembro din muna ng itong kailangan ba beneficiary sila ng PhilHealth members? Itong mga children with disabilities? Ang mga children with disabilities, of course, sila po ay covered ng kailang mga magulang. Importante kailang mga magulang ay magpa-member at magkaroon ng regular na contributions na at least 3 months within 6 months. Pero dito po sa Z package meron yan to pre-authorization and may requirement po tayo to lock in doon sa ating Z package. Sakto nga kasi I was gonna ask that kasi nabasa ko yung article niyan the other day. Diba yung article tungkol nga doon sa mga nakasama na nga sa PhilHealth benefits itong mga children with disability. So I think, Sir Delio, you still have more to discuss about the new package. And aside from this package po natin na nilunsad natin last Feb 15 during the PhilHealth Forward, nais ko rin po ipaalam sa lahat ng mga viewers natin na meron din pong nilunsad ang PhilHealth in support mo sa kampanya ng ating pamahalaan. Itong medical detoxification package, it is 10,000 pesos para po ito po ay isang proseso ng gamutan na naglalayong alisin sa katawan ang lasong dulot ng paggamit ng pinagbabawal ng gamot. Covered po ang lahat ng mga members at kailang qualified dependents na positive sa qualitative o quantitative test sa ihi o yung mga gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot like shabu, ecstasy, and cocaine. Meron po tayong mga mandatory services, screening, diagnostics, medicines. Ito po yung initial stage na para po ma-manage yung withdrawal symptoms. Pumunta lang po sila sa pinakamalapit na pampublikong pagamutan o DOH license o Certified Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Yung usual rules po ba ng PhilHealth na kailangan nakapaghulog ng ganitong X amount of years para po maka-avail nitong package na ito ay ganun din po dito sa medical detoxification? Yes, dito po sa ating medical detoxification, ang general rule natin, dapat ang isang member o qualified dependent ay lagi merong at least 3 months within 6 months na hulog para ito gamitin. Or sa madaling salita, meron ka isang quarter na hulog. Halimbawa, bayad po kayo ngayon ng January, February, March, come April, May, June, sigurado ma-avail natin ang ating benefits. Ayun. Anything else pa po to add para po sa ating mga
PhilHealth members? Well, nais po nating ipaalam na sa mga PhilHealth members natin. Meron na rin po tayong interactive voice response system na ginagamit sa Corporate Action Center na kung saan pwede na po silang tumawag sa 441-7442. And bago po nila masagot ang agent, pwede na po siyang automatic na yung through system kung mga PhilHealth number gusto nilang malaman o claim status. And kung talagang agent mariredirect sila doon sa kumbaga, mas marami tayo na entertain. And yan po yung magandang innovations na ginagawa natin na ang layunin natin 24/7 ay pwedeng makontak ang PhilHealth. So ito po ay ongoing na po 24/7. Yes, ongoing na po yan, and by the second semester meron din tayong partial outsourcing ng business processing natin ng call center para talagang 24/7 na tayo para din sa mga OFWs at kung tayo po mako-confine ng mga madaling araw, etc. At least lahat niyan po ang PhilHealth. At pwede kayo tumawag sa Action Center. Again, it's 441-7442. Yun, napakagandang balita. At yung ating pong website, Sir Delio, ano po yung ang ating website for more information and updates, please log on sa www.philhealth.gov.ph. Paalala dun sa mga monthly contribution. Ay, tama-tama po. March na po, March 1. Yes. Ngayong buwan po, habulin niyo po magbayad ng at least 600 pesos para sa bayad ng January, February, March. Para come April, May, June, entitled na po tayo sa benepisyo natin sa PhilHealth. Yun naman. Alright, maraming salamat po sa inyo, Sir Delio Aceron, mula po sa PhilHealth. Thank you very much. Thank you. Kuya. Ano? Kuya. Yung mga... Sino bago sasakyan sa inyo? Wala nga. Kuya, mahal. Tataas daw ang presyo. Tataas ba? Sa taxes ba yan? Oo, nakita ko nga rin. Hindi kaya ng budget. Dapat talaga ngayon, dapat yung bumibili ng bagong sasakyan. Bago daw sasakyan. Hindi, pero ang problema ngayon kasi, yung mga bagong sasakyan, di ba ang tagal na wala pa plaka? Tapos, driver's license nga, ang tagal eh. Correct. Oo nga. Ako din wala pa akong wala pa palang plastic. Alam mo si Tinggoy, kuya, 2 taon na wala plastic. Ako 1 year. Ko na yata nawala ko na nga yata yung lisensya. Resibo wala na. Yung resibo? Wala pa rin kayong plastic. Gaano katagal na 2 taon na. 2 years? Ako 1 year, kuya. Wala pa rin. Ako siguro mahigit na, ganun din, mahigit 1 year na rin ako. Yung wala pa akong plastic. Ikaw ba, Sir Delio, meron ka conduction sticker ka pa lang, Delio? Opo eh. Pero anong ginagamit mo din sa di ba parang meron nilalagay na opo. Yung galing na mismo sa mga dealer, di ba? Opo. Binibigyan na nila ng parang plaka na, yun ang ilalagay mo. Wala pa rin eh. Pero dapat alam nyo ho yan, pagka mga bago sa sasakyan nyo, yung paggamit niyan, yung mga number plates, yung conduction sticker, yung mga gumagamit na iba, ang ginagamit nila, yung mga commemorative plates. Oo, yung mga ginagamit nila. Pero ngayon, ang daming lusot kasi wala pang ang plakang available. Kung wala pang plakang available, ang binabasihan lang talaga, conduction sticker. Ang masakit ngayon, marami naman, kung mo alam nilang ganon, kahit may plaka na sila, tinatanggal yung plaka. Tinatanggal yung plaka. Sabihin, wala pang plaka. Hanggang gaano katagal ba pwede gamitin yung conduction sticker din? Hanggang kung walang plaka, ganun? Hanggang di available yung... Kasi nakalagay, naman yun kung registered naman yung auto mo, registered naman siya Liban lang hindi siya registered. Pero kung nilabas mo, dapat nga yan kasi meron na silang automatic na binibigay ngayon sa mga dealer, yung parang plaka na mismo na ilalagay mo. Ang number nun, yung conduction sticker mo. So certain period of time lang yun dapat dahil nga habang iniintay yung plaka. Tapos after that, bigay na sa yung plaka mo. Pero ngayon, kung wala pang plate na available talaga, dapat registered. Hindi naman yung paglabas mo, hindi pa nakarehistro. Tapos ginagamit mo na. Yun, no registration, no travel dapat. Kaya lang, marami pa rin nakakalusot ngayon dyan dahil sa sistema pa natin. Pero yung rules, tignan nyo silipin nyo to sa manibela. Ayon sa ating batas sa traffic, at all times,
every motor vehicle shall display in conspicuous places, one in front and one in the rear thereof, the said number plates. So, hindi po pinapayagan ng batas na tumakbo ang mga sasakyan ng walang plaka, maging ito man ay bago. Para sa mga bagong sasakyan, habang wala pang plate number na nai-issue, pansamantalang ginagamit naman ang conduction sticker. Naglabas ang MMDA ng isang kautusan na yung conduction stickers na pinoprovide doon sa mga bagong sasakyan in lieu of yung regular plates, dapat inilalagay nila yung kung ano man yung letters and numbers na naka-indicate do sa conduction sticker doon sa lugar na kung saan nakalagay yung plaka na mababasa, legible, no, kahit sa malayo. Ngayon yung last number nun, yun ang magiging number coding ng sasakyan. Nakakatulong yan sa pag-identify ng isang sasakyan, no, lalong-lalo na pagka ito ay ginagamit sa krimen. Uso ngayon ng paggamit ng bagong sasakyan sa krimen dahil wala nga plaka. So, ma-avoid na yung paggamit ng sasakyan na hindi na-identify. Sino bang driver ng sasakyan na nagmamaneho ng sasakyan na bago na hindi sumunod doon sa memorandum circular ng MMDA, magmumulta siya ng 300 pesos. Ano? Well, pinapaalalahan na natin yung mga nagmamaneho ng mga bagong sasakyan na wala pong plaka tungkol dito sa memorandum circular ng MMDA na sumunod po tayo para maiwasan po natin ang maistorbo sa ating pagbibiyahe. Si Kuya. Ayan ang topic ko ngayon, text-neck. Kuya. Ano tama? Text-neck. Text-neck. Okay. Hindi ako nagte-text, may pinapanood ako ng rescue. Actual rescue. Sa Philippines yan, Kuya? Sa Philippines? Hindi eh. Kailangan talaga marunong ka kahit papaano marunong ka mag-CPR eh. Oo. It will really help. Tapos yung bagay, mahirap ngayon. Yung AED, yung artificial defibrillator. Ano? Defibrillator. Ang problema ngayon kasi may mga naka-standby na ganyan sa mga iba-ibang mga AEDs. Makikita mo kahit sa airport meron. Problem is, ilan lang sa atin yung marunong nun. May ACLS training. Dapat kasi ganun. ACLS. Hanbawa, nagkagulo doon, nagkaroon ng hanapin mo, sino marunong nito? Sino marunong gumamit nito? Kung ilan lang yan. Kaya tayo, meron din tayong training sa paggamit ng AED. Ginagawa din natin, pati nga yung pati yung CPR. Kasi it will really help. Mas-save yung kahit paano pagka marunong. Ilang cycle? Depende kung infant o adult. Ay, ano siya? Adult. Pag-alin sa CPR? CPR. Ay, CPR. Kuya, yung bago ngayon, yung staying alive, di ba? Tuloy-tuloy na lang siya. Tuloy-tuloy lang daw. Dati kasi, merong mga cycle sila. Tapos, tuloy-tuloy na lang yan. Ang daming staying alive. Ganun. Hanggang dumating ang ambulance. Paano ngayon yung Ang unang gagawin dalawa mo kayo, muna. paano ngayon yung Pwedeng i-feel mo pag may pulse, tapos pwedeng mag-breath. Pero gano'n na lang siya ngayon di ba? Tuloy-tuloy, hindi tumitigil. Tapos ang una mong gagawin talaga yung, hey, are you okay? Hey, are you okay? Staying alive, staying alive. Hey, are you okay? Staying alive. Puro gano'n no? Ano topic mo? Bakit text-neck? Text-neck, no? Naku, sakit ba yan? Sakit? It's becoming an epidemic, Kuya. Dumadalas na talaga siya. Sa akin, hindi. Ang problema ko, hindi text-neck eh. Kasi, yan lang ang aking pinaka masarap na tulog sa lahat.
Pagka nasa sasakyan ako, yan ang pinakamasarap na tulog ko, yung alam kong wala akong pwede nang magawa kundi maupo doon. Pagkatapos nag-iisip, habang nag-iisip ka dahan-dahan ngayon bumababa. Alam mo, marunong ako mag-lock niyan eh. Paano? Nakasandal ka, di ba? Once sa sasakyan. Kailangan, pagka hindi ka marunong mag-lock, di naka-seatbelt ka, di ba? Gumaganong-ganon. Pag hindi ka marunong mag-lock, gaganyan ka, di ba? Gumaganon. Gaganyan, okay, gaganyan ka. Gaganyan ka. Ano yun? Delikado yun. Kailangan marunong ka mag-lock. Ganyan, pagla-lock. Pagka nasa ano ka. Ganyan ka. Tapos ganyan mo. Hindi malalaglag yan. Hindi malalaglag yan. Kala pa nila nag-iisip ka. Ha? Oo, ganyan ka lang. Basta naka-seatbelt ka, hindi malalaglag yan. Sarap nun. Kahit 15 minutes lang. Pero alam mo kuya, pagka ina-angulate natin yung ating ulo, pabigat ng pabigat ang kinakarga ng ating leeg. Yan. Kaya kinakailangan, may ensayo ka. Lalagyan mo ng, alam mo yung ginagamit sa mga pitbull? Ano yun? Yung gano'n. Hindi. English ba yan? Alam mo yung pitbull? Alam mo yung pitbull? Yes. Yung aso na pitbull, di ba? Aso na yung kumakanta. Evil dog. Para lumaki dibdib nun. Para lumaki dibdib nun. Nilalagyan dito ng chain na mabigat. Para bubuhatin niya. Parang nakaganyan siya. Dala-dala niya yun lagi. Kita mo, nagiging macho yung pitbull. Ganun ang ginagawa nila doon. Pagka ikaw, batak ka, yung neck mo, ginagawa naman sa neck. Meron tinatali dito. May weights dito sa ilalim. Ginagawa yung neck mo. Yan. Pang-exercise. Para malakas yung neck mo. Neck muscle. Sa susunod, pag nagbasa tayo ng text, lagyan natin ng bigat to para hindi na masyado. Hindi, pero ang ano nyo, merong epekto yan, Doc. Kasi kuya, kasi nga, alam mo ba yung... Alin dito? Dito. Sa spine natin. Ang ulo natin, it's about 12 pounds eh. About 12 pounds yan. Yes. Ang ulo natin. And from ang taba-taba ng utak nun, 12 pounds. Mabigat. Siguro hindi ako. Ako siguro 6 lang. So, but as you angulate your neck further and further down, tumataas yung bigat. So, let's say you start with a 12-pound head. Pag 15 degrees na, so eto 0 degrees, diba? Angulated about 15 degrees, magiging mga 27 pounds na yan. Okay. Pagka nag-angulate ka ng mga 30 degrees, about 40 pounds. And at about 45 degrees, it's about 49 pounds. At 60 degrees, 60 pounds na siya. Yeah. So, yan yung mataas na stress na nilalagay natin sa ating leeg. So, at dahil bad dyan, yun. Bad yun. Kaya dahil doon, lalong mas... So, ibahin ko na yung angulo ng ano ko. Ganyan. Bad pala yun. Diba? Mabigat pala yun. Pagka nakaganyan. Maglagay ka na lang ng neck pillow, kuya, para hindi ka na palaging nakaganon. Ay, di pa baliktad. Pag ganyan. Oo, neutral. Anong mangyayari naman nun? Wala naman. Mas madaling, mas madaling gamutin. Mas madaling, hindi kita kailangan gamutin. Okay. Ang nangyayari kasi kuya, pag pabigat ng pabigat yung nilalagay nating weight at madalas natin siyang ginagawa, syempre mas madali ang masira. Para lang naman yan shock absorber ng kotse, diba? So, ano nangyayari sa yung spine kapag laging nakabigat yung ulo mo na gano'n? So, yung degenerative changes, maaring mas maagang mangyari. So, yun yung mga natutuloy. Degenerative edad na naman pag-uusapan dyan. Kaya yun lang ang sasabihin ko. Hindi, paano kung ganito? Paano kung ganito, Pebbles? Paano kung ganyan? Yan. Kasama na yung naka-neutral. Yan, pwede yan, kuya. Kasi naka-neutral naman yung leeg mo eh. Wag lang yung naka-ganito to, na naka-ganon. Oo, yes. So, dapat, susunod mo katawan Actually, mo. yung posture. Dapat pala pagka magte-text tayo ganito. Harap sa ako mo, kuya eh. Yan. Kaya, kuya, hindi. Paano ka magte-text ngayon? Kaya ang advice nila, kuya, ganyan. is you look down at the device and no need to bend your neck. Yan. Ganyan. Shala-shala. Ganyan na, kuya. Kaya namin, medyo may pwes. Cross legs. Naiihi eh. Hindi parang. So, dapat ganun. And of course, since we cannot avoid bending our neck, regular exercise. Kailangan magsuot ka salamin para ganun ka magbasa. Double vista yung dating. Oo, double vista. Mayroon palang epekto yun. Yes. Anong mangyayari sa spine mo? Well, technically, yung pagka nagkakaroon tayo ng, so mas madaling masira yung shock absorber ng leeg natin. Alin shock absorber? Yung discs natin.
Dito, sa ganito? Sa leeg natin. Sa harap yun ng spine eh. Tapos also, pagkaroon ng pag syempre nasira na siya, nag-change yung biomechanics, so nagkakaroon ng arthritis yung leeg natin. Nagka-arthritis din ng leeg? Yes, kuya. Kasi may joints din siya eh. Wala ko tuhod lang, tsaka siko So nagka-arthritis. lahat ng joints natin pwedeng mag-arthritis. So nangyayari yung cartilage nagagasgas kasi nga nag-iiba na yung weight-bearing capacity ng spine. So yun, sumasakit tayo. So yung ibig sabihin mo pala, yung pagpapaputok ng daliri, nakaka-arthritis yun. Iyon yung isang theory. Kasi pagka pinuputok natin yung joints, parang ginagawa natin, nagagasgas yung cartilage. Kaya maaring hasten ng pagsira ng joints. So, dapat mapatandaan ninyo yan. Huwag kayong... Kaya madalas yung gagawin mo, pwede ka na lang. Para hindi ka mahirapan. Higa ka na lang. Yan, ganyan. Pwede na yan, di ba? Pwede yan, kuya. Oh. Pero kasi, di ba, hindi natin ma-avoid sa trabaho talaga natin. Nagte-text or kahit hindi texting, nagtatrabaho tayo. Yung computer nasa baba, yung computer, screen, yung laptop. Oo. Kaya dumadalas sumasakit yung leeg. Dapat pala ganun, nandun sa harap. Ako ay patients ko talaga kailangan eye level. So, naka-neutral yung leeg, no? Tapos yung keyboard mababa. Hindi ka nakaganyan kasi di ba tendency papatong mo. Tapos ganyan, imagine 4 hours ka na kanyan. Sasakit talaga ganito mo. So, dapat lagay mo ng ergonomic. Tas naka-close to your elbow, pati yung mouse mo. So, ganyan ka. Ganyan. And then, every 20 minutes, pwede, kuya. Mga every 20-30 minutes, hirap naman magbasa ng keyboard nun. Kailangan memorize yung keyboard. Ang problema kasi, you'll get neck pain if you have poor posture also. Stretching exercises will help. So, every 15 to 30 minutes, you do stretching. Ka dapat. Maganda kuya yung ganyan. 1, 2, 3, 4. Huwag ka magpapabatok sa katabi mo. Ganyan. Ganyan, atake nung ganyan. Stretch mo yan. Ako kasi pag nag-stretch ako na ginagano. Yan. Dito. Para hindi kayo magkaroon ng back pain. So yung gano'n, nakaka-back pain, dumidiretso. Oo. Minsan nag-radiate pa dito sa ulo. Gano'ng karami na ba spinal cord ang tinira mo sa operating table? Secret, baka may nanonood. Baka ma-BIR ka. Ano ang pinakadelikadong sa spine? Ang pinakadelikadong sakit sa spine o yung problema ng spine? Alam mo kuya, pag tinitingnan, pare-pareho naman. Siguro, ang titingnan ko siguro yung paano naapektuhan yung quality of life pagkatapos. Kasi yung, halimbawa, spinal cord injuries, yan, ang laki ng affectation nun sa quality of life ng patient. Tas very abrupt. Kaya mas ko doon, parang yun medyo kasi yung sinasabi nila, di ba, bakit sinasabi sa eroplano yung brace, di ba, pagka gagawin mo, pagka babagsak na, gaganong ka, gaganyan ka dapat. Kahit yung babagsak yung chopper, gaganong ka dapat. Yan hindi ko alam, kuya, kung bakit gano'n ang... Hindi, kasi pagka bumagsak ng pagganon, maapektuhan yung spine mo, di ba? Kasi any impact, I would say that it's still pero iba yung impact nung ganyan kesa doon sa ang impact nung ito yung mo pag ganun ka. Totoo, pero I suppose kaya nila pinapabrace kang ganyan to cover your head, to protect. Hindi naman pinapatakpan yung ulo kasi di ba ganun daw? Hindi, ganyan ka lang, ganyan. Sa lindol yan Sa lindol. Ganyan sa aeroplano, gaganon ka sa aeroplano. Hindi ko alam kuya kung kasi basta bumagsak ang aeroplano, babagsak din yan. Yun nga Kaya iniisip ko at saka pag bumagsak ang aeroplano, kahit hindi na bali buto mo. Hindi ka naman pwede ganyan lang sabog ka naman. Hindi, pero kasi ako kasi nagiging curious sa mga ganon. Totoo. And I always ask, parang kagaya nga nun, sabi ko, why do you always ask yung mga pasahero, open your window shades, ganyan, di ba? Kailangan. Kasi ata meron, kailangan nasisilaw nga ako kailangan pinapabuksan yung meron ata kasi signal ata dun sa pag-take off at saka paglalanding na, di ba? Natukla-tuklasan ko, wala palang side mirror ang aeroplano. So, kailangan banggaan sa So, kailangan. Wala side mirror yung aeroplano. Tanungin mo mga piloto, wala side mirror. So, paano yun? May camera na sila May camera na sila ngayon sa labas
Diba yung nakikita mo yung pinakailalim? Mahirap magmaniobra pala ng eroplano. Wala Hindi sight. nagmamaniobra Hindi na yun. pwede gumano, no? Hinahatak sila ng... Hindi, kasi sinasabi nila para pagka yung pasahero daw, may nakita ka nangyayari sa labas. Halimbawa, doon ka sa may tapat ng pakpak. O nakita mo, aalarmahan mo din sila, masasabi mo na, oy, nasusunog yung makina, yung mga ganon. O merong may umaapoy, pwede ka mag-alarm. But just the same, pag nasunog, sunog pa rin. So ano ang operasyon dun sa ganon? Well, kailangan decompression tsaka stabilization. Pagka decompression, para decompress palang pag spinal cord decompression injury. chamber, parang diving, ha? Hindi, kuya, kasi di ba ang spinal canal natin, it's a canal. So technically, it's an enclosed space. So pagka yung spinal cord natin, constant lang yung volume niya, yung area ni ino-occupy niya. If there's other space occupying lesions such as let's say blood, no, or a tumor, no, or an abscess, naiipit yun. So decompress. You have so pagka naiipit, na puputol or na compromise yung blood supply, then nasisira yung function ng... So ang ano nun, paralysis, gano'n ba? Yes. Napaparalyze. Kasi parang merong yung mga, pag hindi dumaloy na yung parang mga... oo, kasi parang kung sa kuryente, naputol yung daloy ng kuryente natin to the lead. Pero yung kanina yung sinasabi mo, pati dun sa sciatic nerve, yung dito. Kaya ako hindi ako nagwa-wallet eh. Na-obserbahan ko yan nung college wallet ako. Wallet na maswerte, kuya. Oo, Seiko wallet. Wala, hindi ako nagwa-wallet eh. Yung MacGym ko yun eh. Pero may kanta ba yung MacGym? Meron yun, MacGym. Hindi ko na ala. Brand ba yan? MacGym, leather. Hindi mo alam Seiko wallet? Seiko, kuya. Ang wallet na maswerte. Hindi, kasi nga, ang ano doon sa wallet, nung college ako ganyan, nagwa-wallet ako. Kaya lang pagka nararamdaman ko, parang may ano ako meron ako nararamdaman dito palagi. Na ganun. Tinanggal ko na yung wallet. Mula noon, hindi na ako nagwa-wallet. Dito naman, problema, kailangan maglagay ka nito. Yun ang masakit. Sa amin, kuya, sa iba namin sinasabit eh. Ay, dito sa likod namin sinasabit. Sa iba nyo sinasabit? Dito, kuya, sa likod. Sa likod. Sa bra. Kung meron, Sabi mo, meron. Ganun. Hindi kasi, yun talaga nakaka-apekto. Mararamdaman mo yung dito sa ganito. Oo, kaya pagka meron na kung patient na nagsasabing leg pain, yun ang tatanungin ko kung saan nila nilalagay yung wallet nila. So hindi advisable maglagay talaga ng wallet sa puwet? Oo, hindi na. Pag nakaupo. Dito sa harap, sa bulsa. Hindi, dalawa ang masakit sa'yo. Sa harap. Hindi kasi nga yun, tapos makita mo pa yung wallet ng mga matatanda. Merong aparador, ganyan kakapal, talagang, di ba, may mga resibo, mga ganun. Picture ng asawa, ng anak, ng mga apo, lahat. Ayun ang kasi pagka naglagay ka ng picture ng ano mo doon, ng anak mo, kailangan nalagay mo picture lahat. Pag naglagay ng picture ng asawa mo, kailangan nalagay mo. Lahat ng asawa mo. Lahat ng asawa. Hindi, ang ibig sabihin kasi, hindi pala advisable talaga. Sabihin dapat natin sa kanila. Huwag na kayong mag-wallet ng nasa Talagang sinabi ko kanina yun, sa harap. Pero hindi, pangit naman kasi sa harap ng wallet mo. Kapal nakabukol sa harap ng... Money clip, kuya. Money clip, tapos nakahiwala yung cards. Kaya yung man purse na uso. Dapat talaga pala, ang sabihin sa mga naggagawa ng pantalon, huwag gumawa ng bulsa sa likod. Oo nga. Diba, huwag gumawa ng madali bulsa. pang dukutin dun. Paano daw kung nagmamaneho ka at naka-recline? Di nagmaneho siya na naka-recline yung seat niya. Recline? Paano yun? Diba, ganun? Mali yun eh. May bagay, alam mo, may mga ganyan eh, mga pa-style na mga driver. Ganun. Halos nakahiga na. Gusto mo na matulog, ganun magmaneho. Mali yun eh. Tapos bumabayo yung mali yung angulo na yun. Dapat ang nagmamaneho kasi, naka-level ka lang. Tapos ang ano mo, hindi ka nakahigang. Yun ang tama kasi para in full control ka ng pagmamaneho. Yes, how do you actually drive with a reclined? That's quite Pero in any case, marami kasi ganyan eh. Marami, alam mo, mga pabugoy na driver. Tapos pagka driver ng jeep, di ba? Pagka maganda nakaupo, nakaganyan. Pagka
Di ba, pag maganda yung katabi, gano'n. Pagka ng pangit, nandun sa may reserba. Actually, Kuya, medyo galit-galit mo I think yung question na yun, I would answer it in a way that lahat naman ng pag-upo natin, whether we're driving or we're working, dapat talaga proper yung posture natin. So, kung titingnan natin, dapat talaga when you drop an imaginary line from your neck, imaginary line from your ear, it drops or centers dun sa shoulder and it centers in the hip. Ganun siya dapat. So, hindi yung nakaganyan ka or nakaganon ka. So, from the neck bone, yeah, from the ear, to the backbone, ear bone, to the shoulder, to the shoulder bone, to the hip, to the hip bone, down to the string bone. My head. Ay, gamit ko nga yan. Thanks, Kuya. Oo, ganyan. Di ba tailbone? Di ba may tailbone? Yes, Kuya. Oh, tailbone. Vestigial yan na ano. Yun ang mga tawag, di ba? Earbone, tama ba? Jaw, tapos earbone, eto, neck bone. Cervical spine. Ang tawag dito, neck bone. Neck bone. Tapos, backbone. Tapos, diba? Tailbone. Tumbong. Ito, tumbong. Ano dito? Hip. Hip to. Hip. Tapos, ito sa likod, hamstring. Hamstring. Di ba ano yun yung... Hindi, yung buto natin sa legs. Ano femur. Thigh bone. Thigh bone, oh. Yung thigh bone. Ito naman, leg bone. Leg bone. Tibia. Yung fibula. Yun. Tapos, yung sa paa. Ay, ito. Ano ba tawag sa bukong-bukong? Lateral malleolus. Bukong-bukong na lang. Madali. Lateral malleolus. Ano ba English nun? Lateral malleolus ka. Lateral English, yung... Malleolus. Malleolus, parang ano yan eh. I think may Latin yung malleolus. Anyway, so ganun Kuya yung pag-upo. Tapos kasi pagka when we're sitting down, mas mataas Paano nga? Sige nga, ikaw nga mupo ka ng tama. Ganyan Kuya, nakaganyan ako. Di ba di maganda yung naka-cross legs? Hindi, I mean, I'm sitting with my spine. Tsaka dapat Di ba masama daw yung nagko-cross legs? Oo nga. Kasi naiipit mo yung mga nerves. Hindi, yung we're talking about the posture. Ano pinaka-tama talaga sa cross legs? Hindi, walang tama. Lang. Ganyan. Oh. Diba? Upong beauty queen. Hindi naman cross leg yan what's for breakfast na daw Kuya, oh. Oo nga. Baka pagalitan na naman tayo. Pero hindi Kuya, bago ko lang sarado yung topic. Sarado mo, yung sige. pag-upo natin ganito is actually 150 times higher ang stress natin sa lower back compared pag ikaw ay nakatayo. Kaya mas maganda nakatayo kaysa nakaupo. Pero dapat pala sa opisina, no? Walang upuan. Kuya, yung standing tables ngayon ang uso. Yung matataas yung mesa para yung upuan mo na-adjust. Nakaganyan ka. Mas konti ang stress. Yung halos nakatayo ka rin. Yung parang mataas yung upuan. Yes, bar stool. Yung parang ganun. Bar stool. Yeah. Pero... Hindi, dapat yung paa mo nakasaya mas maganda yun sa trabaho no? Parang yung pwede ka lang gumano ng konti. Ganyan. Parang nakaganyan lang. Ganyan lang. Parang nakaganto ka lang. Correct. Correct. So ganyan. Hindi ka hindi ka... Oo, Kuya. Oo nga, pero mas relax nga pakiramdam eh. Kaya lang mahirap naman maghapong ka nakaganon. Dapat Kuya, every regular time nag-ano ka, nagbe-break ka. Ganyan nga gagawin ko dun sa bagong building. Oo, Kuya. Dapat ganun ang design. Pag maliliit, hindi abot ang sahig. Hindi, kaya yung standing table, adjustable. Na-adjust naman yung ng upuan. Ganun pa rin yung paa. Ganun. Pwede nga, pwede. Sa Google Office, Kuya, ganun na yung mga nila. Dapat sa news ganyan, Gawin niyo sa news, Upo na ulit kami, Kuya. Hindi, tatayo. Okay na nga nakatayo. Hindi, kami nakaupo kami. Mula ngayon daw, mga 2 oras na daw kayo nakatayo sa news. Sige. What's for breakfast na? Gutom na tayo. Kumain na tayo. Ayan, ano ba yan? Alright, so ito na ang favorite part natin dito sa bahay. Siyempre ang ating kainan portion. What's for breakfast? At kasama natin ang dalawang, dahil puro, of course kasama si Kuya, pero dito bukod kay Kuya at kay Sir Delio, puro girls tayo. Kaya puro guys naman ang ating mga chef this morning. Good morning, Chef Richard and Chef Marcus. Welcome po sa bahay. Ang dami niyong prepare sa amin, pero syempre meron kayong specialty sa mga yan. So unahin na natin si Chef Richard. Okay lang, Sir Chef? Okay. Chef Richard, ano ang prepare mo for us? Bali, nag-prepare po ako ng homemade hash brown para sa ating mga mommy or para sa kanilang kids. Wow! Yes.
Ayan, madali lang gawin or madali lang siyang i-prepare. Sa mga chikiting, no? So, itong hash brown na ito, talagang real potatoes ang ginamit, di ba? At least alam natin na real food ang ginamit. So, ano yung mga ingredients bukod sa potato, Chef? Bali, meron po tayong egg, onion, cheese, powder milk, flour, and salt and pepper. Yun lang yun? Ayun lang po. Napaka-simple lang. Lahat yan makikita mo sa kusina. At kayang-kayang gawin yan ng mga mommies out there. So, paano ba itong step-by-step procedure natin? Bali, procedure lang po natin ito. Then, mix na lang po natin lahat ng ingredients. Pero yung potato yan, no? Bali, crush po siya. Ginarain po siya ng parang cheese. Grenade mo siya. Okay. Ganun lang po siya. Kasi normally po ang mga potato na ginagawang hash brown, pinapakuluan. Oo. And of course, nilagay natin yung cheese. Ingredients, cheese, powder milk, and the egg. Yung salt and egg. pepper, flour, yan po. Then mix lang po natin siya. Oo. Ito yung pepper, no? To taste yan. Tapos halu-haluin mo lang hanggang sa parang yung consistency niya, isa na lang. Okay. Then, ikaparin na po natin siya. 1 cup ang isang hash brown. Parang 1 small cup, no? Di, bali, gumawa lang po ako nun para lahat po siya is same measurement lang. So ikaw ang bahala. Pwede mas malaki, pwede mas maliit. Oo. Ilang minutes bago mo i-flip yung isang side? Bali, normally po is 7 to 10 minutes. Per side? Depende po kasi yun sa nung apoy niya. At saka siguro depende kung gusto mo very crispy, no? Kung gusto mo naman medyo mas malambot, kung gusto po nila ng crispy, yung potato po na graded, isok po nila sa malamig na tubig. Pagka-boil? Hindi po. Pagka-grate. Talaga? 5 minutes. So pagka-grate mo, syempre mainit-init pa yan, no? Hindi po. Bali, po yun, normal potato lang po siya. Normal potato muna. Pero ito dapat boiled na. Tapos saka mo ilan? Hindi rin. Hindi rin po. So kailangan hilaw na potato, i-grate mo, tapos ilalagay mo sa malamig na tubig, tapos saka mo pakukuluan. Hindi po, 5 minutes. Tsaka nyo lang po imimix. So hindi pa siya boiled yung kanina? Ganun pala ang style. Kasi ganun lang po siya kadali. At saka ang dali nga lang gawin. And may side dish kang prepare for us. Nag-prepare din po ako ng grilled chicken with bilote sauce and tuna mayo hand roll po. Ayan, naku-curious ako dun sa tuna mayo something. Ano yung roll na ginamit mo? Yakinori po. Nori! Nice! Parang kasi siyang pita bread na may ibang color pero nori pala siya. Chef, sa mga gustong makatikim ng iyong mga specialties and other dishes, paano kanila makukontak? Bali, you can contact me at my Facebook account, jcgoms007 at yahoo.com. And my contact number is 0949-570-6599. Ikaw pala si Chef Bond. Naalala kita dahil sa 007 mong email address. Ayan, thank you so much, Chef Richard. And of course, may isa pa, Chef Marcus. Ano naman ang prepare mo for us? Ang hinanda ko naman ngayon ay salad na eggplant. Ooh! Sa mga health conscious, hinanda ko ngayon. Mura lang. So, madali lang siyang gawin din. Oo, pampabalance ang ating kakainin ngayon. No? Dapat may something healthy tayo. So, ano yung mga ingredients ng Chef? Ayan, ito yung ingredients natin. Bale, eggplant, tomato, alugbati. Yung pork dressing naman, oil, vinegar, pepper, shallot, and salt. Yung alugbati ba yung dahon-dahon? Yes. Bale, ano po siya? Spinach. Yung Mulberry spinach. Yung pala ang English. Halata hindi kumakain ng gulay, di ba? Ayan, sa palengke, mabibili yan, supermarkets. Yes, madali naman, available naman. 10 pesos. Okay, so paano? Paano to ginawa? Parang medyo halo-halo lang ata to, Chef, Paano to ginawa? Yes, bale, grill ko muna, ayan. Binlash ko muna yung tomato para matanggal yung yung balat. Okay. Para pag kinain natin, hindi siya chewy. Okay. Tapos kumuha na ako ng dressing, nilagay ko yung onion, yung shallots. Minced na, no? Tapos yung pepper and olive oil and vinegar. Okay. Tapos yung salt din. Okay. Ayan. Then whisk ko lang. So parang vinaigrette? Vinaigrette. Okay. Tapos, haluin lang. Then nilagay ko na yung eggplant, na-grilled na eggplant. Grilled yan. Na tinanggal na yung balat? Yes. Okay. Yan, yung tomato. Halo lang on top. Halo ko na yung dressing. Tapos, konting halo para mag-mix yung dressing doon sa ating eggplant. At ipe-plating na. At ito na! Tapos na siya! Napakadali at
healthy, di ba? Yes. Eggplant salad. So, Chef Marco, sa mga gusto rin makatikim ng iyong specialty, ano ang iyong email address, Ayan social po, media sa mga accounts? gusto pong bumili ng infused truffles, pwede niyo po ako makontak sa 0919-950-5718. Social media accounts? Ayun lang, Facebook lang. Facebook. Ayun, si Marcus Patimo. Iyon naman. Meron ba kayong mga gustong batiin, pasalamatan, this is your chance? Mga loved ones? Binabati ko nga pala yung mentor ko, si Mentor Tizen, Mentor Eric, tapos yung mga coaches po nagtuturo din sa akin. Hindi ko na isa-isa kasi namin masyado. Okay. So, ayun po. Then, yung best friend ko po si Maylene and si Ken Linkson. Nanonood ba sila ngayon? Yes. Pati po yung business partner ko pala si Jello Bato. Yan, yung kasama ko din po sa Infuse and Hang. Ikaw, Chef? Una po, nagpapasalamat po ako ulit sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon pong binibigay niya po sa akin. And binabati ko lang po yung family ko and Banson family, Sanchez family, and Asoro and Laybag family. Iyon. Good morning po sa mga families ng ating mga chefs. Thank you so much again, Chef Richard and Chef Marcus. Sigurado ma-enjoy namin ang inyong pagkain and hope to see you again in the future. Thank you so much. Angel. Ayun. Puntahan muna natin ating mga kasama dyan sa huntahan. Uy, wala na si Attorney G, si June, at saka si Tito Jocas. Angel, good morning. Good morning. Hello. Nako, napaaga ang alis ni Atty. dahil siya ay may maagang hearing. Busy si Attorney G. Alam naman natin yan. Ano pinag-uusapan niyo dyan? Ito, Very quick. yung mga gabinete membro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pa nako-confirm ng Commission on Appointments. 5 pala yun. Kasama si Secretary Yasay, Secretary Gina Lopez, si Secretary Mariano Obial, Secretary Tagiwalo, and of course, last but not least, si Secretary Rafael Mariano. Buti nga nakalusot na si Secretary Aguirre, di ba? Buti na lang kasi kung hindi pa siya na-confirm, yung speech niya ng nakaraang araw, talagang titirahin siya. Sino ang gusto niyong isunod? Din yung speech niya, no? Oo. Tama ba? At maling-mali yun, Angel. In fact, in fairness to him, kahapon may balita na nag-sorry na daw siya. Di ba Dahil it doesn't befit the office of the Justice Secretary to be acting like that. Sabi nga ni Senator Grace po, ano daw, parang barker. Huwag ka maging barker ng perya. Parang ang barker ng perya. Sa pula, sa puti, yung mga ganun ba? Diba? Talagang mali dahil of all cabinet posts, ang Secretary of Justice kailangan parang fair, parang judge ka na niyan Parang judge ka na niyan, objective ka, fair, balance. 'Di ba? Balance. Supposedly. Hindi yung parang nasa kanto ka lang na nagsisigaw na. Sino ba yung sunod na gustong bitayin? Parang si Poncio Pilato nga, 'di ba? Pinagpapilian niya binato niya sa tao. Si Barabbas ba o si Jesus? Ang pinili ng si Jesus. Tao si Jesus. Pero Angel, ang nanganganib daw talagang hindi ma-confirm itong si Secretary Perfecto Yasay Jr. Talaga? Dahil according to sources, Senator Panfilo Lacson, who is the chairman of the Committee on Foreign Affairs or Foreign Relations, not of the Senate but of the Commission on Appointments. Ang sabi ni Senator Lacson, it appears na he may have committed perjury. And perjury, alam naman natin, Tita Angel, mabigat. Pagsisinungaling. Di ba? Pag tinanong kita kunyari, ano ba yung inano pag niya? tinanong kita kunyari, Angel, binubugbog mo pa ba si Diego? Huwag ka mag-isip pa rin. Never ko naman siya binugbog. Pag sumagot ka na hindi na, ibig sabihin, binubugbog mo pa rin noon. Pag sinabi mong tuloy mas worse yun, tuloy. Ano ba yung naging eksaktong pahayag? Ano ba yung naging sitwasyon? At bakit may perjury nangyari dito? Sabi naman niya, may mga aligasyon kasi na he became an American citizen. Diba? Siyempre, ino-object ka na, American citizen ka pala. Ang sabi naman ni Secretary Yasay, hindi, nirenounce ko na. Meron ding version na, hindi, I never became an American citizen. Parang nag-apply lang siya nung kabataan niya. Bakit ka nag-renounce? Ano ba talaga? Kasi, nag-renounce? 2 days before June 30 daw, pumunta siya sa US Embassy here in Manila at nirenounce niya yung kanyang US citizenship. Tapos ngayon, may sinasabi siya na he never became an American citizen in the first place. So bakit ka nag-renounce? Anong nirenounce mo? Yes, exactly. So talagang kailangan malinaw yung
pahayag na yan. You cannot renounce something that never happened in the first place. Diba? At yung isa pang sinasabi nila Tito Jocas, tsaka June, na medyo nanganganib din talaga. Itong si Secretary Gina Lopez, dahil talagang kinakalaban niya itong mga mining org na first time daw talaga na sila ay naglalabi na para hindi ito supposedly, diba, na hindi ma-confirm itong si Secretary At malalaman natin yung mamaya, Angel, kung sino yung mga nag-o-object na walang kabasi-basihan. Pero dapat daw, umaksyon na ang Pangulo. Dapat pakiusapan para manatili si Secretary Lopez. Sabi nga daw nila medyo mali daw yung wrong move daw ng konti dito si Secretary si Miss Gina Lopez, dahil daw dapat bago daw niya yung review doon sa mining, nagpa-confirm siya muna. Diba? Wrong timing. Hindi kasi trabaho yan eh. Kahit pa rin. Angela, hindi pwedeng ipagpaliban yung trabaho. Yes, of course. Tingin ko kahit di na niya nalabas ang audit, i-objectan pa rin siya eh. Kasi he is a known advocate for the environment. Supporter siya ng environment. Objectan pa rin yan whether she did it or not. Okay, Angela, sa ngalan ni Attorney G, magpapaalam kami dito sa Untahan. Susunod na po ikatlong paghataw ng mga balita kasama sina Kuya at Monica Averalio sa Good Morning Kuya. Kuya. Thank you, June and Manong Joe. At sa inyo lahat dyan, magandang umaga sa inyo. And have a good March 1, ha? First day of the March. Ang bagong si Manong Joe eh. Mukhang may may tatanggapin ko ya. May date. 500,000 ang tatanggapin ko. May date si Manong Joe. Inspired. Araw-araw naman, Monica, inspired ako. Kailan mga bana? Merong kasunod dyan na tanong. Ano, Kuya? Sino ang nagpapa-inspire? Sino naman ang inspirasyon? I'm inspired by the world. Kala ko, inspired ako sa buhay. Masarap mabuhay, diba? Life is beautiful. World, eto, ano kadugtong nito, Manong Joe? It's a wonderful world. Ano kadugtong nito? And my world. Ako hindi ko na alam. It's getting smaller every day. Aba, tindihan ko yan. Hindi ko alam ko yan, pero hindi ko na maalala ang lyrics. Memory gap ko yan. Run away. Di mo alam yun? Alam ko, pero hindi ko maalala ang lyrics. Pero ito, alam to ni Manong Joe dahil ito ang kanyang kinanta ng noong siya ay nagpaalam. Nagpaalam? Pauwi na ng Iloilo, pero bumalik naman ako. Hindi ako nang papaalam na. Sabi niya. Pinapin mo yan, Tito Joe, Sabi niya, Manong Joe, eto, dugtungan mo. Why does the sun keep on shining? Why does the sea stop rush to shore? Yun, stops talaga. Stop siya. Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. May reverb pa. Nakakita mo. Parang magpapaalam na tayo sa programa natin. Parang banayad lang. Maraming salamat, Manong Joe and June Soriao.